Malaya ngayon sa bisa ng piyansang tig 90,000 pesos sina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dalawa sila sa 5 akusado sa graft o katiwalian kaugnay sa flood control scandal. May report si Joseph Moro. Diretso sa Sandigan Bayan kanina si Senator Jinggoy Estrada kasama ang misis na si Presi at kanilang mga anak. May arrest warrant na kasi sa kanya ang 2nd Division para sa kasong graft. Nagkatensyon na magkagit-gitan ng mga security at mga miyembro ng media. Naipit sa komosyon ng bunso ng senador na yakap noon ng ina. Sa loob ng korte, dumaan sa pagproseso ang senador. Kinunan siya ng fingerprint ng PNP-CIDG saka nagpiyansa ng 90,000 pesos. Ang kaso niyang graft o katiwalian ay bunsod ng umano'y pagtanggap niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sumipot din sa korte ang sinasabing kasabwat at kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Naging mailap siya sa media. Pero ayon sa 2nd Division Chairperson na si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, nagbayad din ng 90,000 pesos na piyansa si Bonoan. Bigo si Estrada sa apilang harangin ng arrest warrant dahil sa niya paglabag sa due process. Sa isang pahayag, maringitin ng Gini Estrada ang mga paratang laban sa kanya na anay walang batayan at katotohanan. Ang pagpiyansa niya ay bilang respeto raw sa judicial institutions at pagkilala niya sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Isa raw ang paglagak ng piyansa sa legal remedies na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili at linisin ang pangalan. Umaasa sa Estrada sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Bukod sa graft, naharap din si Estrada sa kasong plunder o pandarambong at isa pang graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Wala pang inilalabas na warrant of arrest ang naturang dibisyon. Non-bailable ang plunder na 3 beses ng kakaharapin ni Estrada. Either way, I think most probably surrender. Surrender yan. At after the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. 2001 nang makulong dahil sa plunder si Estrada nung San Juan City Mayor pa siya. Kumubra raw sila ng amang si dating Pangulong Joseph Estrada at iba pa ng mahigit kalahating bilyong pisong weteng payola. Pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan noong 2007. 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft, kaugnay naman sa pork barrel o PDAF scam. 2024, hinatulan siya ng not guilty sa plunder. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy o sabuatan ni Estrada at Janet Lim Napoles. Dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan ang graft case niya sa pork barrel scam pa rin. Out on bail siya ngayon sa kasong yan. Nang pumutok ang flood control scandal, tinukoy ni Estrada ang mga dati niyang naging kaso kaya anya madali siyang nadawit. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Ngayong naharap na muli sa kasong plunder, sabi ni Estrada, This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Politika ba sa tingin niyo, sir? Your guess is as good as mine. Joseph Morong, GMA News.